At kaugnay po rin niya, nasa linya na po ng telepono si OWA Administrator Carmelita Dimson. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Si Kirby Cristobal po ito. Hi, magandang hapon, Kirby. Opo, ma'am. Happy Easter po sa inyo. Pero anyway, ma'am, kamusta na po ang kalagayan po ng ating mga kababayan po dyan sa may bahagi po ng South Korea at maging sa North Korea, ma'am? Maayos naman sila, Kirby. Ang ating report from our labor attaché ay they are still normal pa yung kanilang activities. Still the situation is calm, no? So wala panic na nakikreate among themselves. Opo, ma'am, so far po ba, meron na po ba tayong complete numbers po kung gaano po karami po yung ating mga kababayan na naninirahan po at nagtatrabaho po dyan sa may bahagi po ng South Korea at sa maging sa North Korea na rin po, ma'am? Yes, ang total na binigay ng ating Filipino Overseas Labor Office is 40,000, no? Filipino residents in Korea. Buo na po yun, ma'am. South Korea at North Korea na po yun. Yes, Opo. Kirby. Ma'am, ano po yung mga majority na trabaho po ba nitong mga kababayan natin na nandyan po sa dalawang, sa Korean Peninsula po na yan? Karamihan sa kanila ay factory workers, no? May mga technicians, may mga ilan-ilan na engineers din, meron ding mga carpenters, may general laborers, may mga we have construction workers also. So, yun pa rin po yung mga pangunahing trabaho na pinupuntahan po ng ating mga kababayan. Pero anyway, ma'am, meron po ba tayong mga estimated po na mga undocumented naman po ng mga kababayan natin na nagtatrabaho bukod po dun sa po na documented po? Hindi sinabi nung ating ng report na kung kasama doon yung mga natapos na yung kontrata pero hindi sila umuwi, Pero base sa aming data dito sa OWA, we have about 19,000, close to 18 to 19,000 na active members ng OWA. Opo. Ma'am, naglabas na po ng contingency plan ng NDRRMC. Ano naman po ang ginagawa ngayon ng OWA at ng maging po ng DOLE sakali po na lumala po yung tensyon sa pagitan po ng North Korea at South Korea? Well, under the one country team approach, Kirby, nagkikipag-ugnayan yung ating POLO, Filipino Overseas Labor Office, with the embassy, and they are moving or acting on one direction, on one plan lang, dahil yun naman talaga, kung may contingency plan, yun ang sinusunod natin. Okay. Nasa alert level 1 pa lang tayo ngayon, heightened alert test, at patuloy na nagmo-monitor yung ating labor attaché doon kung ano ang kanyang observation, at yun ay nire-report naman niya sa ating of labor. Ngayon, handa naman tayo kung kailangan may relocation ng ating mga kababayan to safer places. Nandoon na yung arrangements for that, no? So, wag pumabahala yung mga kamag-anak ng ating mga OFWs na nasa Korea ngayon dahil handa naman po tayong ipatupad yung contingency plan natin. At sakali, ma'am, sakali po na mayroong mga ganitong krisis po, ano po ba yung tulong na natatanggap po ng ating mga kababayan na siya po naiipit dun po sa sinasabi po natin na tension po dun sa dalawang, sabihin natin, Korean Peninsula po? Well, unang-una nga, yung kailangan na silang ilikas, no, safely, na walang masasaktan sa kanila, at nakaantabay naman dyan yung ating mga embassy officials, mga labor officials, kung ano yung kanilang pangangailangan, kung kailangan ng food, ang mga gamit, no, ipoprovide naman natin yan. Ngayon, kung worst comes to worst at kailangan silang iuwi ng Pilipinas, katulad din ng ginawa natin, Kirby, nung mga naunang krisis, papawiin natin. At again, naka-ready na dyan. But we just have to warn our OFWs and other Filipino residents doon na maging alerto lang na kung ano man yung kailangan susunod na aksyon, kailangan sila ay nandoon at alam nilang gagawin nila. Opo, ma'am, meron din ako tatanungin sa inyo. Ma'am, fair po bang sabihin natin, considering po na meron po tayong mga documented po o yung lehitimo pong nagbabayad po ng mga dues at mga fees po sa OWA, meron po bang advantage po ang mga lehitimong OFW sa mga undocumented naman po pagdating po dun sa mga benepisyo nilang makukuha? Merong advantage yung mga documented or mga miyembro natin dahil nag-extend tayo ng mga
ng cash relief assistance, no? May konting financial na tulong tayo na hindi naman natin pwedeng extend sa mga hindi nagbabayad ng dues. Kaya, pero siyempre, lahat po ng babalik, they will be entitled for yung reintegration program ng DOLE kung kailangan silang bigyan ng pagsasanay for self-employment or for livelihood or entrepreneurship. Nakahanda po ang Department of Labor. So all in all po, Madam, nakahanda po at buong pwersa po na nakatutok ang OWA, ang DOLE at maging po ang gobyerno ng Pilipinas sa mga kaganapan po dyan sa North Korea at South Korea. Bilang Pangulo na lang po, ang inyo pong panawagan po sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po dun sa mga pamilya po na nag-aalala po dun sa kanilang mga kamag-anak po na nasa Korea. Oo, Kirby, doon sa mga kamag-anak, mga pamilya ng mga OFWs natin na nasa Korea ngayon, wag po kayong mag-alala. Nandito po ang iyong pamahalaan, no, at nag-aksyon na para sa kaligtasan ng ating mga kababayan nandoon sa Korea ngayon. Kung ano po yung nararapat na gawin nating hakbang, gagawin po natin yan. Depende doon sa pamamonitor nating sitwasyon. Kaya wag po kayong mag-alala. At kung may kailangan po kayong assistance o meron po kayong katanungan, mangyari lang pong tumawag kayo sa OWA para po kayo ay mabigyan ng kaukulang tulong. At syempre ma'am, kung meron din po kayong mga updates po, bukas na bukas po ang aming himpilan po para po tanggapin po kung ano po ang nais niyo pong ipanawagan. Maraming salamat po. Si OWA Administrator Carmelita Dimson, magandang araw po sa inyo.